Rain or shine, mag-unload na ng dalawang guards para makakuha ng kahit isang formidable guard or wing. Ngayon kasi parang rain or shine, humihina ng kalibre. Napansin nga ni Coach Yeng na parang biglang may kulang ng konti at kailangan pa talaga nila ng mas maraming magagamit sa kanilang fast-paced style. Kung meron kayong nakikita sa bench na mas madalas nakaupo riyan, tama pong hinala nyo. Si Stanley Pringle ang isa dito, which is reasonable naman. Sa totoo lang, magaling si Stanley Pringle. Grabing shooting yan. Lalo na yung iconic na jumper niya na napaka-unique, pero hindi po siya bumagay sa system ng Ross na napakabilis. Si Pringle may edad na. Paano pa siya makakasabay? Kahit nga si Bo Belga pang half court na lang. Actually, dati nang sinubukan ni Coach Yeng na ilagay si Pringle sa roster ng dalawang magkasunod-sunod na games. Eksakto, yun nga ang problema na nakita. Ang ginawa na lang ni Pringle ngayon, dahil hindi siya pinapalaro, nagiging mentor siya sa mga young legs kung paano ang tamang shooting form, kung paano din naging maayos sila sa free throw line. Si Pringle wala nang dapat patunayan, medyo injury prone na rin. Para sa akin, pakawalan man nila si Pringle, pero magiging malaki pa rin ang maiaambag niya sa buong production, hindi man sa court pero sa roster. Dahil big move din yung mga veteranong nagtuturo sa kanila, especially na puro mga bata ang Ross ngayon. Kailangan may magmamando na veterano. Ganitong paraan makakatulong pa si Pringle, pero hindi naman ako sigurado kung kukunin siya ng Ross bilang mentor nila sa shooting. Pangalawa, si Andre Karakut. Medyo naibang ang plano ng Ross, dati kasi si Anton Asistio yon. Ngayong conference kasi si Anton ang mas nagagamit kumpara sa kanya. Nagkaka-average si Karakut ngayon ng at least 7 points per game. Pero last season mas grabe naman yung ginawa niya laban sa Magnolia, na siyang dahilan kaya na-eliminate ang Magnolia Hotshots under Coach Chito Victolero. Magaling si Andre, medyo nakafocus lang kasi ngayon si Coach Yeng kay Adrian Nocum at Felix Limeti. Injured ngayon si Limeti kaya si Anton ang ibinida ni Coach Yeng kasama ng iba pang rookie na kinuha niya sa second unit. Ang napansin ko rin sa mga bata ni Coach Yeng, kapag i-cool down mo, pagka next game nangihina. Yan ang nangyari kay Adrian Nocum kaya hanggang ngayon hinahanap pa niya kanyang rhythm. Si Limeti matagal nakabalik dahil sa ACL, matagal din na numbalik ang dating forma sa paglalaro. Tapos ngayon, magti-trade na naman ang Ross at maghanap ng pwedeng hasain. Ang disadvantage kasi sa fast-paced na team, magiging injury prone ng mga bata, especially kapag tumungtong na ng mid-30s kasi nga laging batak ang mga binte sa takbuhan. Anyway, sino kayang makakakuha sa kanila at sino ang makukuha ng Ross?